Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko ba mawala sa mundo? Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Hindi na magtatagal. Ang lahat ay babalik na sa normal gaya nung una. Hindi lahat. Hulaan niyo kung anong gusto kong gawin bukas, Itay. Ano, mahal ko? Pupunta ako sa sementeryo para dalhan ng bulaklak si Inay. Ang mga nangyari ay hindi tulad na inaasahan ko, Atty. Archundia. Aaminin ko na naguluhan din kami. Ang totoo niyan, makakabuo na sana kami ng magandang kasunduan doon sa meeting. Ang kapatid mo si Alejandro ay gumawa ng isang magandang alok tungkol sa paghahati ng kayamanan. Kaya lamang, ang posibleng pagkakaroon ng hearing at paglalahad ng personal na usapin kay Miss Victoria ay isang punto na dapat bigyan ng pansin. Ayoko rin namang mangyari ang bagay na yon. Ano ba ito, Bruno? Wala kayong naiintindihan. Yan ang nga mismo ang plano ko. Ang i-pressure sila na pumunta sa hearing para ibigay nila kung ano ang akin. Pero dapat mong malaman na wala kang mapapala dyan. Dahil si Mama handang dalhin ang problemang ito sa husgado. Parang hindi mo siya kilala. Nagsisinungaling lang siya. At ang mahalaga dito ay makita kung sino sa amin ang malakas. Isang bagay lang ang totoo. Maging presidente ng kumpanya. Yan ang gusto ko. Magandang gabi, senyorito. Magandang gabi sa'yo, Ezekiel. Meron ka na bang balita ngayon? Wala, senyorito. Wala tumawag. Ang lahat ay normal. Si Mama. Nasa kwarto niya. Salamat. Kamusta ka, Mama? Mabuti naman anak, salamat. Heto medyo napapagod lang. Mama, ayokong pumunta ka sa hearing. Ayoko malaman ng lahat ng mga bagay na matagal nyo nang tinago at baka husgahan nila kayo. Hindi ko rin gusto yon anak. Eh kung ganun, bakit nyo tinanggap? At sa meeting kanina, sinabi nyong handa kayong dalhin sa korte ang isyong to. Ay, para naman si Bruno ay ma-pressure. Pero Mama, alam nyong gagawin ni Bruno ang kahit na ano matupad lang ang gusto niya. Hindi nyo ba napansin kung gaano siya ka-obsessed? Oo. Pero sa kalooban niya, hindi rin niya gustong umabot sa ganito. Alam kong hinihila niya ang tali at naghihintay kung sinong unang bibigay. Hindi ako sigurado sa sinabi nyo. Pero pansamantala, ibibigay natin ang pantay nilang hati. At tungkol sa pagkapresidente, sasabihan natin ang partners na bumoto. Sigurado ako na si Hernan, Rojas at Alvarez ay nasa panig natin, Mama. Si Hernan, oo. Pero ang iba sa kanila, hindi ako sigurado. Mama, gusto ko lang sanang maintindihan mo na ayokong isa publiko ang pribado mong buhay. Kung ang kapalit nun ay pagiging presidente, ibibigay ko. Wag, hindi papayag ang papa mo sa balak mong yan. Mama, mahal ka ng papa ko. Maiintindihan niyang para to sa'yo. Maghintay na lamang tayo kung anong mangyayari. Bakit hindi mo sinabi sa akin na merong meeting? Dahil wala nag-imbita sa'yo. Pero asawa mo ako! Ah, ganun ba yun? Oo! Meron tayong mga dokumento! Yan ang tandaan mo! Wala namang halaga ang mga papeles. Dahil ang kaganapan sa kama ang mahalaga dito. Pag-usapan natin ang Ano kaganapan. gagawin mo? Gusto mo ng kaganapan? Kaganapan, makukuha mo yun!
para turuan ka ng leksyon, para tumigil ka na sa kasisisi sa akin na hanggang ngayon hindi pa tayo nagsisibing! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Maghiwalay na tayo! Tumingin ka! Baliwala lang to. Baka meron ka ng iba. Pero kung gagawin mo ako sa akin at pag-rape sa akin! Tapusaan mo kung gusto mo. Pero karapatan ko to! Nagulat ako sa parang gusto mo. Ay, ang tindi naman nun. Mag-ayos ka. Nagustuhan ko yun, ha? Pero ako hindi. Alam kong gusto mo yun. Hindi ka makatulog? Hindi. Siguro napagod kasi ako sa biyahe. Kung yan ang dahilan, dapat nga mas lalo ka pang makatulog. Pero hindi rin ako makatulog. Alam mo, naisip ko lang, ang pinakamaganda kong dapat gawin ngayon ay ang magtrabaho. Hindi. Sinabi ko na sa'yo na Pero mag-aaral ka. ate, pag-isipan mo muna yun. Buntis ka ngayon. At ilang buwan na lang hindi ka na pwedeng mapuwersa tulad ng ginagawa mo ngayon. At may posibilidad na tanggalin ka nila sa trabaho dahil meron kang mga boss na ayaw sa isang empleyadong buntis. Posible nga. Isa pa, sa totoo lang sa tingin ko si tatay hindi na makakahanap ng trabaho. Bukod sa matanda na siya, ayoko nang mangyari sa kanya ang nangyari noon. Hindi. Siyempre Ayaw hindi. mo? Ayoko. Kung ganon, payagan mo na ako ating magtrabaho. Pwede na ako magsimulang maghanap bukas. Oo. Bahala ka. Pero gusto ko sana talaga makapagtapos ka. Ay, huwag ka na mag-alala. Hindi na mangyayari yun ulit. Huwag ka na mag-alala. Siyempre, ang gusto ko, magkaroon ka ng higit na oportunidad kaysa sa naabot ko. At dahil ako ang may malaking pananagutan at responsibilidad dahil matanda na nga si Itay, hindi ka na niya kaya alagaan at itaguyod. Mahal na mahal kita. Alam mo ate, mahal na mahal rin kita. Kahit hindi ko man sabihin sa'yo araw-araw. Napakaganda mo. Paano? Gabi na. Matulog na tayong dalawa. Okay ate, kung din. iyakin, matulog na nga tayo. Cellphone mo ba yon? Oo. Paula, di ba sinabi ko sa naiiwan mo ang lahat na bigay sa atin ni Alex? Ay ano ka ba? Cellphone lang naman to. Wala to. Mas mabuti pa, sasagutin ko na. Baka importante. Hello? Hello, Paula. Paula, kanina ko pa tinatawagan ng cellphone ni Maria Jose pero mukhang nakapatay yata. O baka wala sa kanya. Kasama mo ba siya? Okay, ibibigay ko na sa kanya. Hindi. Si Alex to. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Please. Hello, Alex. Alam kong gabi na, pero gusto ko lang sanang malaman kung nakauwi kayo ng maayos. Oo, salamat. Kamusta ka na? Mabuti. Hindi naging maganda ang araw ko. Ganun ba? Hindi mo man lang tatanungin kung bakit. Alex, tapos na ang ating relasyon. Pakiusap mo na ako, tatawagan ulit. Kahit nagigilty ako, wala akong pakialam. Hindi ako susuko. Bakit mo naman siya sinungitan? Paula, ayoko na siya makausap. Paliwanag ba? Tumawag siya kasi mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Wala akong pakialam. Sinungaling ka ba o nagtatanga-tangahan? Anong gagawin mo kapag nakapanganak ka na? Hindi ako ang unang single mother na nagtagumpay sa buhay na walang lalaki. Ganon! Na-imagine ko na ang itsura mo pag lumabas na ang anak mo at nakasakbit sa likod mo tapos nagbebenta ka ng candy sa plaza. Roberto, anong ginagawa mo rito? Nirape ko si Raquel. Nirape mo siya? Gusto ko na mag-agresibo sa kanya pero lumabas na gustuhan niya ng gusto. Buisit. Sabi mo hindi ka na-attract sa kanya. Talagang hindi nga.
Pero lately, hindi niya na ako nirerespeto dahil sa opinion niya. Asawa lang niya ako sa pangalan. Kaya naiinis ako. Sinabi pa niya gusto niya akong i-diborsyo. Talaga? Bakit kanya gustong hiwalayan pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama kayong dalawa? Dahil makukuha niya na ang hati niya sa Lombardo Real Estate Company. At yun ang dahilan kung bakit gusto niya akong hiwalayan. At tiyak, may lalaki siya. Bakit hindi mo pa siya diborsyo? Madali kang makakakuha ng kapalit. Ihintingin kong makuha niya ang mana niya sa kanyang papa. Dahil natitiyak ko, magkakaroon din ako ng malaking parte. Maaring hindi mangyari yan. Roberto, sa tingin ko nga ang ibibigay sa'yo ni Alejandro isang problema. Kaya mas mabuti nang makasiguro ka. Kaysa naman ang makuha mo lang ay puro hangin. Ito na yan. Saan galing ang mga bulaklak na yun? Matagal tayong hindi nagpunta rito. Sa akin, Itay. Pumunta ako rito ilang buwan nang nakalipas. Kailan? Bakit hindi mo sinabi? Bilang respeto yung kay Itay. Pero palagi kong sinisiguro na may dala akong bulaklak para sa nicho ng ating ina. Kaya lang nga ang nangyari, mula nang ikasal ako noon, hindi na ako nakabalik. Pero ate, nandito na tayong lahat at ito ang tamang pagkakataon. Ginoo, maaari mo ba kami dalhan dito na isang balding tubig? Opo, sir. Kukuha ka agad ako. Salamat. Mahal kong inay. Patawad dahil hindi kami lagi nandito. Pero alam niyo naman po ang dahilan kaya nagkaganon. Pero lagi ka naman nasa puso namin. Kakaunti lang ang mga alaala natin na magkasama pero hinihiling ko sa Diyos na bigyan ka ng kapayapaan saan ka man naroroon. At sana nga, kasama ka pa namin sa mga oras na ito, inay. Hindi mo alam kung gaano ka namin kailangan, mahal kong ina. Hello? Kumusta ka na, Ulysses? Elena? Isa itong sorpresa. Akala ko nagalit ka na sa akin. Hindi. Kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Sa ilang bagay. Babalik na ba si Sandra? Hindi tungkol sa kanya. Ibang bagay to. Parang kinakabahan ka, Elena. Ano ba talagang nangyari? Siguro dito na lang muna ako. Makikipagkita kasi ako kay Mrs. Berenice. Itatanong ko kung makakabalik pa ako sa trabaho. Maganda siyang magbayad at sanay na ako sa pamamahala sa tindahan. Sasama ako sa'yo. Gusto kong malaman kung kailangan nila ng tauhan sa opisina o anuman kahit receptionist doon. Okay na sa akin Ay, yan. mga mahal ko, pasensya na kayo kung kinakailangan yung magtrabaho para sa atin. Sa isang banda, nagpapasalamat ako sa suporta niyo. Pero hindi ako mananatiling walang pakinabang na ama. Aalis ako para makita ang Hindi, aking Itay. Ayaw namin na bumalik kayo sa masamang negosyo nyo. Alam namin yung mga problema pinagdaanan natin. Kalimutan niyo na ang dati niyong trabaho, tatay. Hindi niyo na kailangan magtrabaho doon at para magkaroon ng sakit ng Hindi, ulo. anak, hindi na yun mangyayari. Natuto na ako ng leksyon. Pero alam ko kasi na maraming alam ang kumpare ko ng mga nangangailangan ng accountant. Binigyan niya ako ng trabaho sa loob ng maraming taon. Sige po, pero sabihin niyo sa kanya na hindi kayo gagawa ng masama. Hindi, huwag kang mag-alala, anak. Bago ko malimutan, mahal ko, kailangan mo magpadoktor. Si Alejandro ay nagbilin. Napaalalahanan kita. At nangako akong gagawin ko yun. Opo, Itay. Magpapatingin po ako sa doktor. Sige, makita tayo mamaya sa bahay, mga anak. Ingat kayo. Ingat din po. Ang dasal ko sa Diyos, hindi na sana siya madami sa masamang gawain ng kaibigan niya. Teka lang, ate. Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo? 3. Ay, ako ate naman. Malapit na mapansin yung pinagbubuntis mo. Pero hindi. Kapag panganay daw, matagal mahalata. Eto na. Balik ka ulit dito. Maraming salamat po. Hello? Mga iha! Isa tong sorpresa. Kumusta na po, Mrs. Berenice? Ay, malas. Ayaw kong sabihin na gano'n na nga.
Nung nakaraang araw, nadulas kasi ako at napilayan ng paa ko. Ay, ganun po ba? Tingnan mo, nakakasta ko. Nalulungkot ako sa totoo lang. At hindi lang yan. Alam mo ba may tinanggal akong empleyada? Dahil nalaman ko na pinagnanakawan pala niya ako. Sinamantala niya ako nung nasa ospital ako. At ninakaw ang benta ng tindahan. Grabe naman siya, ang sama ng ugali niya. Kailangan kong kumuha ng isang babae na papalit sa lugar niya. Ako na. Hindi pwede. Mrs. Berenice, pwede ba ako na lang kunin mo para magtrabaho? Alam po naman ninyo na maayos ako maglingkod. Pero hindi ba nagpakasal ka sa isang lalaking mayaman? Opo, pero... Ganito po kasi, ang lalaking yon ay sobrang lasinggero. At alam niyo po, lagi niya sinasaktan ang kawawa kong ate. Ikinalulungkot ko, Iha. Pero ang mga asawa sa umpisa lang mabuti. Pero kapag nagsimula na kayong magsama, lalabas na ang tunay nilang kulay. Gawa ng asawa niya. Ang sakin, Diyos ko, sumalangit nawa ang kaluluwa niya, mabuti siyang asawa. Pero ang saking kapatid, naging barumbado siya. Halika, maupo ka. Para magkwentuhan tayo. Salamat sa Diyos. Pero alam mo, ang asawa ko ay magandang naging trabaho ngayon sa ibang bansa, kumpadre. Kahit papano napapadalan niya ako ngayon ng pera kada buwan. Masaya ako dyan, kumadre. Siya nga pala. Ano ang trabaho ni kumpadre doon? Nagtatanim at nag-aani sila doon ng kamatis. Pero syempre kahit na ganun, minsan naghahanap pa rin siya ng sideline para alam mo na kumita ng extra. Ibig ba sabihin hindi na siya babalik doon? Mismo. Bakit pa siya babalik dito, kumpadre? Nakakuha na nga siya ng trabaho doon. At hindi naman siya makakuha ng trabaho dito. Hindi. Uy, misis, pumili ka na dito. Bagay sa'yo to. Magbalik ka Magandang na. disenyo. Oo nga, Oo, maganda to. Sige na, kuha ka na. Bumili ka na. Sige, ha? mamaya na lang. Mamaya balik kayo. Naaalala mo yung pinasok niya negosyo, sumabit siya sa gulo, kumpadre. Tsaka hindi naman siya kumita roon. Illegal na palpak pa. Paano, kumadre? Masaya ako marinig ang mga nangyayari. Kapag sumulat ka, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Siyempre, kumpadring Pedro, makakarating ang pagbati mo. Ang iyong mama, kumusta? Nagkukunwari siyang matatag pero nagdurusa siya, Fernando. Oo, tama ka. Sa tingin mo ba magagalit siya kapag tumawag ako? Hindi ko masasagot yan. Ikaw, kumusta ka na? Ay, kapatid. Gulong-gulo ako. Noong isang gabi, tumawag ako kay Maria Jose para kumustahin kung nakarating na sila. Ang lamig na sagot niya sa akin. Pagdusahan mo yan dahil pinaalis mo siya sa Oo, bahay pero mo. may ebidensya ako ng kasinungalingan niya. Hawak ko yun, Meron Fernando. siyang susi ng kwarto ng hotel na di umano'y inupahan ng isang Mario Aguirre. Ganun yun. Siya nga pala, si Mary at ang sekretary ko ay itinuloy ang paghahanap sa taong yon at nalaman nila na ang Aguirre na yon ay naka-check-in lang sa malapit na hotel. Kaya lamang umalis na. Magkaganon man, may tumawag at gusto siyang kausapin. Sino? Hindi sinabi. Walang pakinabang yan. Paano naman ang judge? Ang kinuha kong investigador ay kasalukuyang nagtatrabaho na. Sabi niya nakipag-usap siya sa ibang kaibigan niya mga judge sa Saki. Sa totoo lang, yung tao raw ay mahilig kumuha ng litrato sa safari. Isang bagong sangay ng fotografiya. Bumibiyahe sila, alam mo na, para kumuha ng litrato ng kalikasan. Isipin mo, kailangan niya magnakaw ng malaking pera para matustusan ang kanyang libingan na talagang halatang magastos. Natitiyak ko na malaki ang binayad sa kanya ni Bruno sa ginawa niya. Kaya nagbalik ka na sa una mong opinyon. Si Bruno ang nagplano ng lahat. Pati ang issue tungkol kay Mario Aguirre. Well, ang naging masamang reaksyon niya sa huling testamento ni Papa at ang paraan ng pagtrato niya sa sarili niyang mama ay pinaniwala akong kaya niyang gawin ang kahit ano. Dr. Plasencia, magandang hapon. Magandang hapon, Ezekiel. Si Mrs. Victoria. Nasa kwarto. Sasabihin ko sa kanya, pakiusap, maupo muna kayo. Salamat. Pwedeng pagbalot mo ko ng 4 na tamales at 2 merienda pack ninyo. Sandali lang. Mrs., tulungan na lamang kita pagbubuhat niyan. Oo, sige. Talaga? Hernan, hindi ka na dapat nag-abala. Totoo, ayos lang ako sa kabila ng lahat. Hindi ito isang abala. Sa halip, isa itong karangalan. Sa tingin ko, gusto mong pag-usapan natin ang nangyari sa meeting. Ay, salamat. Pues, oo. Gusto ko malaman mula sa bibig mo kung totoo ba ang sinabi ni Bruno tungkol sa'yo at kay Architect Fernando. Mali lang ang pagkakaintindi. Ang pinag-uusapan namin ni Fernando ay ang kanyang kapatid na si Katya na kagagaling lang sa pag-aaral sa Amerika. Nanghihingi siya ng payo kung paano ito alagaan. Dahil doon, natutuwa ako.
Sa pagtitiwala niya, kaya hinawakan ko ang kamay niya gaya ng lagi kong ginagawa. Eksakto naman ang oras na yung parating si Raquel. Nakita kami, nag-isip-isip kagad siya ng mali at ang masakit. Sa lahat, pinagkalat pa niya ang chismis. Diyos ko naman, Hernan. Alam mong kilala ko na si Fernando mula nung bata pa siya. Oo, patawarin mo ako. Alam kong buhay mo yan. Pwede mong gawin ang anumang ikasisiya mo. Pero nag-aalala ako para sa'yo at sa aking sarili. Sa iyong sarili? Victoria, 10 taon na akong diborsyado. Dahil doon, muli akong naging binata sa matagal na panahon pero palagi na lamang ikaw ang nasa aking isipan. At may nararamdaman ako sa iyong espesyal. At kung hindi ko man ito nasasabi sa iyo noon, dahil labis akong naduduwag. Ngayon naisip ko na maraming oras na ang sinayang ko sa buhay. Pero dumating na ang tamang oras para sabihin ko sa iyo na mahal kita. Ako na ang pinakamasayang tao sa mundo kapag pumayag ka makasama ko. Hernan, hindi ko alam ang sasabihin ko. Nagpapasalamat ako at nakakataba ng puso. Pero hindi pa ito ang tamang oras para makipagrelasyon. Alam ko yan. Hindi ako umaasa na sasagutin mo ako agad. Gusto ko lang na pag-isipan mo muna ito. Salamat. Kahit na alam ang ugali ng mga anak ko. May kanya-kanyang buhay ang mga anak mo, Victoria. Mag-iisa ka na lang pagdating ng panahon. At wala ka na makakasama at makakaramay sa buhay. At isa pa akong itutuloy ni Bruno ang pananakot sa iyo. May mga lalabas na mga chismis. Sa tingin ko, kailangan mo ng taong magbibigay sa iyo ng suporta. Maraming salamat, Hernan. Meron ako, Alejandro, na kahit hindi ko tunay na anak, nagmamahal sa akin na walang kondisyon. Walang kapalit. Kaya naman matatag pa rin ako para harapin ang anumang pagsubok na darating sa akin. Paumanin. Hindi naman pala importante ang tawag na ito. Maganda ka pa rin, Elena. Siguro mahalagang sasabihin mo dahil bumiyahe ka pa mula sa malayong probinsya. Para sa akin ito'y importante. Tungkol ito sa pamilya sa Maniego. Okay, nakikinig ako. Pwede ba akong uminom? Help yourself. Sinamantala ko habang si Jorge ay nasa Congress sa Vancouver. Kaya nakaalis ako para mag-usap tayo tungkol sa mga sa Maniego. Ganon din si Sandra. Oo. Si Sandra ay nakarehistro na sa apelido ng namatay kong asawa. Kaya naman, nagpakasal ka kay Pedro Samaniego. At ang mga bata ay kambal. Tama yan. Si Paula. Nakababata akong anak. Sinasabi ko to sa'yo dahil kilala na kita. Kasi alam ko na isa kang oportunista. Isang walang hiya kaya ayokong sabihin mo kahit kanino ang tungkol dito. Lalo na nga sa ama ng aking asawa. Sa matanda. Kay Don Porfirio? Sino pa ba? Ang babae may karapatang makipaghiwalay at ikasal muli. Hindi ko i-diborsyo si Pedro. Alam ba ni Don Porfirio at Jorge? Hindi. Pero ang namatay kong asawa alam to. Si Cristobal ay alam ang lahat. Okay. Anong problema? Kapag nalaman na matandang si Porfirio ang totoo, itatakwil niya si Sandra. Noong umalis kami ni Cristobal, nagpakasal kami sa ibang bansa gamit ang apelidong Betancourt. At mula nga noon ang matanda ay naniniwala na ang apo niya nga ay si Sandra. Kapag nalaman niya ang katotohanan, mawawala ng suporta sa klinik ang asawa kong si Jorge at malaking problema yan. Ano naman ang sasabihin natin kay tatay? Na nagpa-blood test ako at nalaman na medyo anemic. Sa tingin mo ba magiging maganda yun pag sinabi ko kay Alex? Para maghinala siyang anak ko ito sa iba? Hindi. Hindi yun pwede. Nandito na ako! Itay! Hello, Tay. Ay, mahal ko. Kumain na po kayo? Gusto niyo ipagkain ko kayo? Maupo muna kayo para makapag-relax. Ay, salamat. Kanina pa Akin na namin yung kayo bag. hinihintay pero nauna na kaming kumain. Alam niyo po kung ano, Itay? Si Mrs. Berenice, inalo kaming dalawa ni Paula na Ano? magtrabaho. Natutuwa siya na bumalik na tayo dito. Natutuwa ako, mga mahal ko. Nararamdaman ko, talaga suswertihin tayo ngayon.
Nakita na kayo ng kaibigan Hindi, niya. nasa Estados Unidos siya. Maganda na raw ang kalagayan niya doon. Kaya pupunta rin ako doon para magtrabaho. Pero ang hinahanap nila yung mga bata pa. Magandang katawan. Ang problema, hindi na ako ganun mga anak eh. Ay, huwag na kayo mag-alala, Itay. Sa perang kikitain namin ni Paula, mabubuhay tayo ng maayos. Wala nga lang luho, pero maayos naman. Hindi, mahal ko. Kailangan kong makatulong. Hulaan mo, nagpunta ako sa plaza doon sa palengke at may nakita ko isang napakabait na babae. Nagboluntaryo ako na bitbitin ng mga pinamili niya hanggang sa ilagay sa kotse. At binigyan niya ako ng tip. Ang palengke ay isang magandang lugar para kumita ng pera. Ay, Itay. Walang mababang uri ng trabaho, mga anak. Isa pa, dapat nagtatrabaho talaga ang lalaki. Tinanong ko si Maria Jose kung may kapatid pa siyang babae, di niya alam. Paano niya maaalala? 3 taon lang siya noon. Bakit di mo isinama yung 3? Ang plano ko, iwan silang 3 kay Pedro, pero si Sandra ay lagi may sakit nung panahon na yon. Hindi ako nakasama na magsimba nung araw na yon. Nang dumating si Cristobal, nagsimula ng umiyak ang bata. At yun, naramdaman niyang kailangan ng pagmamahal ng bata, kaya isinama namin. At ipinarehistro siya bilang anak namin. Naisip ko lang na magkaiba sina Maria Jose at Sandra. Magkaiba? Identical sila. Ang tinutukoy ko ay ang ugali. Si Maria Jose isang napakabait na babae. Meron siyang problema sa kanyang asawa. Sa tingin ko magdediborsyo sila. Si Paula ay mas bukas ang isip at masayahin. Gusto ko silang dalawa. Ganon din ang matanda. Sino matanda? Ang asawa mo si Pedro. Teka, hindi pa matanda si Pedro. Mukha na siyang matanda. Kumusta si Don Porfirio? Matanda na. At may cancer. Hindi na maganda ang lagay ng aking biyenan. Okay. Ibig sabihin nun mamamatay na siya. Ang anak mo magmangana. Tama yun, at yun din ang dahilan kaya ayaw kong lumabas ang istorya. Sa isang salita, magkano ang kailangan mo para manatili kang tahimik? Wala akong kailangan. Wala? Hindi ako naniniwala. Wala pa naman sa ngayon. Pero gusto kong magpakasal kay Sandra. Gusto mong mapasayo ang lahat. Titingnan natin kung papayag si Sandra. Parehong matagal na nating alam na umiibig siya sa akin. Iniwan ko lang siya dahil sa kanyang pagdodroga at sa lagi niyang pagpaparty. Pero mababawi ko siya. Tingnan natin. Isang tanong na lang, Elena. Anong nararamdaman mo sa mga anak mo at asawa mo? Wala. Salamat. Ay, malakas ang kutob ko na si Raquel ay talaga nag-hallucinate, no? At pangalawa, hindi ako makapaniwala ang kapatid ko ay may gusto kay Mami Victoria. Bakit naman hindi? Maganda pa rin naman talaga si Mrs. Victoria. Talaga naghihinala na ako na merong nangyayari dito. Ako rin. Listen, ano bang nangyari tungkol sa away ni na Alex at Bruno? Wala bang sinabi ang kapatid mo? Pwede ba? Hindi magsasalita ang kapatid ko. Sigurado akong si Raquel ang updated. Pero lately hindi niya ako tinatawagan. Baka galit. O may relasyon na sila ni Ulysses. Hindi ko alam. At kung meron man, hindi niya sasabihin. Well, kung nakikipag-date na siya ngayon kay Ulysses, pwede na kaming dalawa ni Roberto. Alam ko nakasal na siya. Pero kung ang asawa niya hindi tapat sa kanya, ewan ko, magantihan na lang kaming 4. Basta ang type ko makadate, si Bruno. Paano niyo naisip na si Roberto at Bruno ay papatol sa gaya yung mga batang bratinela? Bakit naman hindi? Mag-18 years old yata ako, no? Bakit? 21 years old na ako. Sa totoo lang. Ate, totoong mas matanda ka nga sa amin at may experience, pero inagaw sa'yo ng isang simpleng babae si Alex. Ibig sabihin, wala sa edad yon. Tama. Kailangan talaga silang paghiwalayin. Sabi sa amin ni Mama, handa ako humarap sa hearing. Anong tingin ni Roberto dito? Hindi kasali si Roberto, pwede ba? Wala akong pakialam sa iniisip niya. Pero kamusta naman ang pagsasama niyo ngayon? Hindi mo lang ba siya bibigyan ng pagkakataon na ayusin ang inyong relasyon? Wala nang dapat pang ayusin sa aming dalawa. Dahil ang aming relasyon ay matagal nang sira, wala na maaayos doon. Bala ko makipagdiborsyo. Sinabi mo na ba sa kanya? Oo, pero ayaw niya. Pero hindi magtatagal, makukumbinsi ko rin siya. Ano sa tingin mo? Halika nga. Pakakasalan mo ba ako? Magkano ang kailangan mo para manatili kang tahimik? Wala akong kailangan. Wala? Hindi ako naniniwala. Sa ngayon wala pa naman. Pero gusto ko magpakasal kay Sandra. Teka, ano bang problema? Hindi mo ba ako sasagutin?
Pasensya na, nag-iisip ako. Kasi para yatang masagwang tingnan dahil si Roberto ay kaibigan ko. Tsaka nakakagulat talagang isipin na magpapakasal tayong dalawa. Hindi ko sinasabing pakasalan mo ko ngayon. Isipin mo nga iskandalo ng aming pamilya. Pwede namang planuhin sa ibang panahon, di ba? O ano, mahal mo ako? O isa lang akong laruan para sa'yo. Siyempre hindi, honey. Siyempre hindi. Alam mo, gusto kita at nababaliw ako sa'yo. At tuwing kasama kita, gusto ko lang ay halikan ka. Halikan ka at angkinin. Sandali! Bakit Meron ba? akong sorpresa. Ano yan? Isusuot mo sa akin? O ako na lang? Hello, Maura. Kamusta ka? Okay lang. Tinawagan kita dahil iniisip ko kung gaano ka kalungkot ngayon. Kaya iniimbitahan kita bukas sa isang maliit na gathering na gagawin sa bahay. Punta ka? Ang totoo, wala ako sa mood ngayon. Ay, sige na. Punta ka na. Kahit sandali pwede kang umalis agad. Matagal lang kitang hindi nakikita, di ba friends tayo? Kailangan mo lumabas. Oo, pero kasi... Pero wag kang tumanggi pa. Umorder na ako ng wine na gusto mo. Huwag mo akong bibiguin. Kailangan mong lumabas. Okay, sige. I guess I'll see you tomorrow then. Pasok. Paumanhi, senyorito. Gusto kayong makausap ni Chuchu. Nasa labas. Papapasukin ko ba? Papasukin mo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na alis na ako bukas na mismo. Pakiusap, Chucho. Tawagan mo ako agad pagdating mo doon. Tandaan mo, Chucho, gusto kong bantayan mo ng mabuti si Maria Jose. Alamin mo kung anong kailangan niya at kung anong wala siya. Kung okay o hindi, ipaalam mo sa akin agad. Nakasisiguro kayo, senyorito, na babantayan ko siya. Magaling at alamin mo kung anong ginagawa niya, okay? Kung kayo na siya nakikipagkita, ipaalam mo agad sa akin. Oo, tatandaan ko. Lahat ng bilin mo. Meron pa ba kayong kailangan? Wala, yun lang. Sige, kung wala na, magkita na lang tayo sa pagbabalik ko, senyorito. Pero, gusto kong samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat sa inyo sa makakabutihan sa akin. Sa lahat ng tulong simula nang dumating ako sa bahay na ito. Chucho, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko, kaibigan. Kahit kailan gagawin ko yun. Sige, senyorito. Maghahanda na ako sa biyahe. Ingat ka sa biyahe. Salamat, senyorito. Si Hernan ay mabuting tao. Siya ay masipag at tapat na tao. Pinagkatiwalaan ko siya simula na makilala ko siya at hindi pa niya ako binigo. Higit sa lahat, siya ay taong may dignidad. Anong ibig mong sabihin dyan? Ginagamit mo lamang ba ito para maitagong nararamdaman mo para sa batang si Fernando? Ay, totoo yan. Narinig mo na bang kasabihan? Hindi na baling nag-iisa kaysa may masamang kasama. Ay, bakit masamang kasama? Hindi ba sinabi ko na si Hernan ay mabuting tao? Masipag pa, tapat at higit sa lahat may dignidad. Oo. Pero ang pagpapahalaga mo naman ay nandoon sa isa. Pero ang lahat sa kanya ay imposible. Kaya naman pipilitin mong sarili mo. Sisipin ka sa matanda. Ay, bata ka pa naman at maganda. May makikita ka pang mas bata sa kanya. Kaya wag mong isakripisyo ang sarili mo sa isang matanda. Oo, totoo yan. Mukha nga akong bata kaysa sa edad ko pero hindi ako bata, matanda na ako. Isa pa, anong iisipin ng mga anak ko at ng ibang tao? Ay, wala kang dapat ipag-alala sa ibang tao. At ang mga anak mo, hayaan mo na sila. Mga lapastangan sila. Pwede kayo magsimula ng bagong buhay ni Fernando sa ibang bansa. At mabuhay ng masaya. Nakasama siya. Bakit ba sobrang pagtatanggol mo kay Fernando? Dahil kung ako ang nasa lagay mo, hindi na ako magdadalawang isip. Tatanggapin ko ang gwapo, ang mabait na lalaki, na labis na umiibig sa'yo. Gaya nga ng sabi ng babaeng si Mizada sa TV, ano ba ang mabuti? Maranasan o mangarap lang?
Ay, para pagod na pagod ako. Antok na Ganyan ang ako. buntis. Huwag mong sagutin ko si Alex yan. Siya nga. Pakiusap, wag na, Paula. Kasi naman, Gusto ko na siyang kalimutan. Ayoko na. hindi mo magagawa yan kahit kailan. Siya ang ama ng anak mo. Magaganda ang base na to mula sa Tikol. Magugustuhan to ng iyong asawa. Gusto kong makita yung duyan. Meron ba kayo dito? Meron kami. Alam mo, ang duyan na binibenta namin ay matibay at merong magandang klase. Ah, talaga? Gawa yan sa magandang materyales. Babalik na lang ako mamaya para tingnan yung duyan. Sige po, hintayin namin kayo. Credit card ang gagamitin ko. Naku, pwede. O, Paula. Pakiingatan lang. Opo. Napakaganda. Etong card. Ay, okay. Ay, Magkano isang to? 180. 180, okay. 100, 200. Okay na ba yan? Salamat, kaibigan, ha? Sige, ma'am. Pakikuha nga ito. Opo, ma'am. Kaya mo bang lahat? Kaya. Maaari mukha ako mahina pero ako'y malakas, ma'am. O, halika dahil meron ako nakalimutan. Kasunod niyo ako. Sa totoo lang, kuya, hindi ako matalino sa school. Bakit papapasok sa kolehiyo kung pabagsak din lang ako tulad ng nangyari sa akin sa Estados Unidos? Na hindi mo agad sinabi sa akin. Kailan ko nalaman na ang grades na ipinadala mo ay peke? Sa kaklase ko talaga yun. Pinalitan ko lang ang pangalan sa PC. Pero kung sakali, seryoso na ako. Okay, hindi ako magdududa. Pero maghanap ka ng trabaho. Ay, kuya naman. Ano naman ang pwede kong maging trabaho? Magaling ka sa computer, di ba? Ihahanap kita ng trabaho. Saan? Titingnan pa natin. Alam mo kung ano? Nararamdaman ko na nagsasawa ka na sa akin eh. Pero kuya kita, kaya may responsibilidad ka sa akin. Yun mismo ang dahilan ko. Kaya sumunod ka. Bakit kasi inalis ako sa school? Kailangan ko magtiis sa kanya na parang siya ang boss ko. Ay, nakakainis talaga. Wisit. Hindi ko siya nakausap at kahit si Paula. Sa palagay ko, ayaw niya akong kausapin. Alejandro, hindi ka pwede magsawalang kibo. Kailangan mong kumustahin ang lagay niya, lalo na ang pagbubuntis niya. Dapat tawagan mo ang kanyang ama. Kung sakali, wala siyang alam tungkol dito. Pero alam mo, pinapunta ko dun si Chucho. Para ano? Kilala siya ng pamilya sa Maniego, Fernando. Magtitiwala sila. Ire-report niya sa akin ang nangyayari at kung ano ang kailangan ni Maria Jose at iba pang mga detalye. Mas madaling makakausap ni Chucho halimbawa si Tatay Pedro o si Paula kaysa kung ako. Teka, ikaw naman. Kamusta ka na? Eto, hindi okay. Alejandro, hihingi sana ako ng pabor. Sige, ano yun? Ayaw na kasing bumalik ni Katya sa eskwelahan. Kaya naisip ko na kailangan na niya magtrabaho na lang. Magaling siya sa computer at English at marunong humarap sa mga tao. Sa tingin mo ba meron kang bakante sa kumpanya na mapapasukan niya? Gawin natin siyang assistant ni Mary. Maraming salamat. Wala yun. Nagkausap na ba kayo ni Mama? Tinawagan ko siya kahapon pero hindi niya sinagot. Siguro ayaw na niya akong makausap kahit kailan. Oh, ikaw nga ba, Chucho? Ako nga. Ginagawa mo rito. Pasok. Ay, ano akala mo? Nakalimutan ka na lang gwapong ito. Mali ka, hay. Heto na naman ako. Ay, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na makita ka. Siyempre, ganun din naman ako, mahal kong kaibigan. Oo, ganun din hindi ako. Hindi mo pa rin sinasabi kung anong ginagawa mo rito. Magkwento ka. Eto, alam mo na. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na hindi ko mahanap ang sarili ko sa malaking bahay na yon. Nakakainip talaga doon. At ang hindi ko pa matagalan ay ang masungit na Ezekiel. Alam mo naman yun yung kontrabida sa buhay ko. Oo, alam ko. Kaya naman tinanong ko ang sarili ko. Ano ba ang nag-iisang bagay na meron ka, Chuchu? Si Chuchu ako. Kaya naman naisip kita na ikaw ang nag-iisa kong kaibigan. At ang iyong pamilya
ay tinuturing ko ring pamilya. Dahil alam mo naman na ang pamangkin ko si Chicho ay nasa Estados Unidos. At nalulungkot ako, kaya ang naisip ko ay puntahan kita rito. Okay lang ba? Oo, ituring mong bahay mo ito, Chucho. Walang problema. Oo, hindi. Narito ako kaibigan pero hindi ako magiging isang pabigat. Meron akong konting salapi na ibinigay sa akin ni Senyorito Alejandro. Kaya naman may pang-upa ako sa kwarto ko. At alam mo, maghahanap na rin ako ng trabaho para sa mga susunod na buwan. Oh, hindi madaling maghanap ng trabaho ang gaya natin. Iba na kasi may edad. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong problema sa edad? Ha? Bakit alam ba ng mga kabataan lalaki ang nalalaman natin sa lahat ng bagay? Pero teka, maiba tayo ng kwento. Kumusta yung mga anak mo? Mabuti-buti, salamat. Si Senyorita Maria Jose, kumusta siya? Mabuti siya, salamat sa Diyos. Isipin mo, siya at si Paula ay parehong may trabaho. Ay, ang galing! Saan naman? Sa tindahan kung saan dati siya nagtrabaho noon. Malaki kasi ang tiwala sa kanya nung may-ari. Alam mo ba, kaibigan, kahit na umalis na kami dun sa bahay ng mga Lombardo, hindi naman kami nadanas ng hirap. Abo, mabuti, masaya ako dyan. Alam mo, kaibigan, para masaya kwentuhan, dapat meron tayong serbesa. Gusto mo ba? Sa akin kung gusto mo lang. Okay lang, kukuha lang ako sandali, ha? Pakibilis, ha? Talaga ng party na to, no? Excuse me, sandali lang ako. Akala ko hindi ka na pupunta. Hindi ba nangako ako sa'yo? Alam ko. Pero dahil sa mga problema, nagbago ka na. Apektado ka ba na nandito si Bruno? Hindi, bahay mo to. Pwede mo imbitahin kahit na sino. At isa pa, nakatira nga kami sa iisang bahay pero ganun pa man, pilit namin iniiwasan ng isa't isa. Naiintindihan ko. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, nasa panig mo pa rin ang tadhana. Magandang kalimutan mo na yun. Madali lang sabihin yan. Tama ka dyan. Totoo yan. Gaya ko halimbawa, mahal pa rin kita. Naaalala mo ba ang masasayang araw natin? Oo naman. Masaya tayo, no? Hindi lang kasiyahan ang mga yon. Hindi ko yan malilimutan. Marami tayong pinagsamahan. Mga masayang biyahe, mga pagkain. Marami nagsasabi na nakatadhana tayo sa isa't isa. Marami nga rin nagsabi sa akin yan. Alam mo kung bakit? Hindi. Para tumagal ang relasyon na nagmamahalan, dapat pareho sila ng estado sa buhay. Gaya mo at gaya ko. Kailangan kita, Fernando. Oo, ako rin. Desperado ako na hindi kita nakikita o makausap man lang. Bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? Patawarin mo ako. Abrázame con fuerza, con ganas y paciencia.